All right mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po muli dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng ating maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Muli, shout out po lahat sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless the Marcos administration and protect it from the forces of Kampon ng Kadiliman and their minions. So pag-usapan natin mga kababayan, no, mukhang itong mga collaborators ni Digong ay gustong ipahuli sa ICC ng ating mga kababayan. Naku, Senator Bato, napakalaking porsyento po ng mga Pilipino ang nais na ikaw at yung iba pa na mga collaborators, mga cohorts ni Digong na sangkot dyan sa war on drug na peke na may EJK or better known as extrajudicial killings. No, siguro konting mga panahon na lang at baka ikaw ay malalabasan na rin ng warrant of arrest at yung iba pa na mga kasamahan ninyo na isinama ng mga kampo ni Trillanes, nila Colmenares at Dilima sa ICC. No, siguro sa aking sa pantaha, no, pinapatapos lang itong national election, itong midterm election ng May 12. Kung mananalo si Bato, mahihirapan po na isilbi ang warrant of arrest na galing sa ICC dahil siya po ay pwedeng protektahan ng Senado. Pero ang sabi po ni Senate President Chis Escudero na hindi po forever pwedeng maprotektahan ang kanilang kabaro na senador. Nagbigay po siya ng mga halimbawa tulad ng hindi pwedeng dakpin ang isang senador during session. So, kaya nga hindi forever. No? At humingi rin po ng proteksyon si Senator Bato, the Puncher de la Rosa, sa Supreme Court na parang tulungan din siya na wag siyang basta-basta na lang ipamigay ng administrasyong ito sa ICC. So at sabi niya, baka magtago na rin lang naman siya, baka gayahin niya yung mga tulad ni Bantag o ni Kibuloy, pero tandaan ninyo, merong matinik na CIDG sa katauhan ni Major General Nicolas Torre III. Okay, at the same time mga kababayan, mukhang dumadami po ang nalalabasan ng show cause order ng COMELEC. Ito naman po ay tulad nung kay Camille Villar na kontra bigay o di kaya yung sinasabi nilang vote buying. Nako, ito po prominenteng kandidato. No, at yung iba pa, marami pa pala sila na mabibigyan ng show cause order. Pinagpapaliwanag sila ng COMELEC, no? Bakit hindi sila dapat na i-disqualify? Ay, nako. Pag na-disqualify itong mga kandidato na to, tuwang-tuwa yung mga opponent nila. Wala nang kalaban, mga kababayan. Okay, so unahin natin, mga kababayan, ito pong balita dito sa ABS-CBN tungkol po sa mga numero ng survey. Ito na naman tayo sa survey, mga kababayan. Yung ginawa ng Pulse Fake Asia, talagang mind conditioning na wala ng tiwala at performance ang administrasyong Marcos. Mas nagtitiwala daw sila kay Sara Pusit at sa performance nito doon sa dahig. Hindi nagtrabaho ng March 23 to 29, tumaas pa ang performance at nagtiwala pa ang mga Pilipino, mga gunggong talaga yung mga bumoto doon. May mga bumoto nga ba? O baka naman ghost, 'di ba? Doon mahilig si Sara Putit Duterte, Ghost. Favorite niya po yung movie ng Ghost ni Patrick Swayze at ni Demi Moore. Oh my love.
My darling, ako ang bida. Di ba mga kababayan? Pasensya na kung may mga umiilaw-ilaw ha. Nandun po kasi yung araw. O okay, dito po sa balita ng ABS-CBN mga kababayan, iwas tayo sa araw. Nagre-reflect tayo eh. Ha? Sabi diyan, 61% of Filipinos want other drug collaborators arrested by ICC. Ay nako, bato sa langit. Ang tamaan, wag magagalit. Senator Bato, wag kang magalit sa akin. Binabasa ko lang po ang balita. Kaya nga sabi ko, bato. Ang tamaan, bokel. Okay? Yan po ang porsyento na inilagay ng itong survey firm na WR Numero. Sila po ay nag-survey dyan po sa buong Pilipinas at sinasabi nila sa 10 Pilipino, 6 doon naniniwala na dapat panagutin din yung mga collaborators ni Digong sa kanyang extrajudicial killing at ibigay sila sa ICC. Napakataas po ng numero ng na-survey sa Luzon. 75%. Sa Metro Manila, 73%. Saan lang po panalo yung mga collaborators ni Digong? Sa Mindanao. Ang naniniwala lang ay 42%. Ayun po yung balita dyan mga kababayan. Ha? Dito po sinasabi na 61% of Filipinos agreed that former President Rodrigo's alleged collaborators should also be brought before the ICC. Meanwhile, 21% disagree. Malamang yan yung mga maka-Duterte. And 18% wapakels. 21% wapakels mga kababayan. Ha? Kaya, ayan. Bato. Diba? Isa ka doon. Sino pa ba? Albayalde? Sino pa? Mag-name na kayo. Pero, nung tanungin yung mga respondent, na magbigay ng pangalan sino ang mga dapat na nandyan, sabi po ng WR Numero, 7 out of 10 respondents did not provide names when asked to identify individuals they believe could potentially face an ICC arrest warrant. Sabagay, hindi naman talaga nila alam lahat, kundi ang pinaka-prominente nga dyan, ang pinaka-vocal ay si Senator Bato, the Puncher de la Rosa. Sige, kabahan ka na Bato ha? Okay? So, yan pong numero na 61% na naniniwala ang mga Pilipino na dapat din iharap ang mga collaborators ni Digong sa EJK sa ICC ay almost the same, identical na numero kung saan naniniwala ang mga Pilipino na dapat si Rodrigo Duterte ay tumayo sa harapan ng ICC judges. 62%. Hindi nagkakalayo. Ay, more than 50 yan. Mayorya na yan. Yan ang totoong mayorya, mga kababayan. Okay, so, Senator Bato, again, huwag masasaktan. Huwag balat sibuyas. Tayo lang po ay nagko-komento, nagre-reaksyon sa sinabi ng survey. Ayan ha. Bato-bato sa langit. Ang tamaan, huwag magagalit. Ang pikon, talo. Diba, Senator Bato? Pasensya na kung merong mga na ilaw-ilaw dyan, ha? Yun, dumaan yung UPS. Mukhang may package na naman tayo. Next, punta tayo dito sa mabibigyan o nabigyan na ng show cause order ng COMELEC dahil nga po sa vote buying. Una dyan, si Camille Villar. Iba po ito iba tong committee na to doon kay Attorney Christian Sia, yung mga nagsisexist, yung violation of COMELEC Resolution 11116. Iba po yun. Kasi ito, ibang committee naman ito, yung kay Camille Villar. Ito po ay yung kay Attorney Elnas Jr. Komite ng kontra bigay. O ngayon, sino yung mga makakasama ni Camille Villar na nabigyan ng show cause order tungkol po dyan sa kontra bigay? O eto po sa balita ng Philstar Global. COMELEC to issue show cause orders to Isko Moreno, Sam Bersosa
for allegedly vote buying. Ay nako, may matutuwa dyan. Pag itong dalawa na DQ ng COMELEC, merong matutuwa dyan. Eh sino? Eh di si current mayor ng Maynila, Honey Lacuna. Wala na siyang kalaban. Iiyak-iyak si Isko dito kasi si Isko ito ay ambisyoso. Ang iniisip lang nito ay ang kanyang pansariling kapakanan. Sana nga ma-DQ ka, animal ka. The Commission on Election on Thursday, April 24 said it will issue a show-cause order to 2 mayoral aspirants in the city of Manila for allegedly vote buying. COMELEC Contra Bigay Committee will issue the orders to former Manila Mayor Isko Moreno and Samuel Bersosa Jr. who are both buying for the city's top post. Aside from Dumagoso and Bersosa, the Polls Body Committee also plans to issue a cause order to 7 other candidates for alleged vote buying and gift giving during the campaign period. Ayan po, ang sabi po ni COMELEC Chairman Garcia, Dumagoso committed. Ayan, committed na eh. He already committed the alleged vote buying by handing out 3,000 pesos to public school teachers in Manila. Aray ko po. Ano to, Isko? Ipaliwanag mo to, Isko. Ha? Ayon po dito sa balita ng ABS-CBN, hindi pa daw po nakukuha ni Isko Moreno yung kanyang show cause order. Samantala, si Bersosa naman accused of vote buying and distributing goods bearing his initial SB. Ay nako. Siguro si Isko, ikaw naman matagal ka nang kumakandidato, pabalik-balik ka na lang naman. Alam mo naman siguro 'yan, 'di ba? Pero itong si Sam Bersosa, given the benefit of the doubt, first time din, pero hindi naman siguro 'yan dapat na pagkakamali. Dapat alam mo rin 'yan, tumatakbo kayo, dapat alam nyo yung patakaran ng COMELEC, yung mga resolution na hindi dapat nyo gawin, no? O, nahuli kayo pagtanggol nyo ang sarili ninyo. Now, ito pa yung mga pangalan na bibigyan ng show cause order ng COMELEC. Jerry Jose, Sangguniang Bayan member, aspirant, Villaverde, Nueva Vizcaya. Richard Co, gubernatorial aspirant, Masbate. Libito Baligod, congressional aspirant, Baybay Leyte. Marilo Baligod, mayoral aspirant, Baybay City, Leyte. Naku, magkamag-anak yata to. Julian Edward Emerson Cositeng, Sangguniang Panglungsod aspirant, Quezon City, 3rd District. Ana Katrina Hernandez, Sangguniang Panlalawigan aspirant, Bulacan, 4th District. Del Gonzalo Rigor Malapitan, mayor aspirant, Caloocan. Uy, kalaban ito ni ni Trillanes, Malapitan. Nako. Ano kaya ang mga to? Pare-pareho po ito vote buying kasi committee ni Attorney Elnas Jr. ito no? Kontra bigay no? Nako. Ang problema nito, pag napatunayan na si Isko at si Sam Bersosa ay guilty sa act of vote buying, DQ. O sino na ang mananalo ng mayor ng Manila? Walang kalaban, si Mayor Honey Lacuna. O di ba Isko? O marami nang galit sa iyo Isko, ha? Kasi you are just looking for yourself. Ewan ko po diyan kay Sam Bersosa. Hindi naman tayo butante ng Manila Pero ito po kung ma-DQ itong dalawa, kumain muna kayo ng ice cream sa DQ, Dairy Queen. Provided by sino? Honey Lacuna. Pag nanalo na siya, bibigyan na lang kayo, ililibre kayo ng Magnolia Ube flavor. O kayo po mga kababayan, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye bye, God bless.